Ang kwento na ito ay tungkol sa isang nabuhay muli bilang isang mahiwagang espada. Bago pa man siya maging isang magic sword, si Gruhorn ay dati isang matapang at kilalang mandirigma, isang knight na nakipaglaban sa maraming digmaan at tinulungan ang kanyang kaharian sa matagal na panahon. Matapos ang isang malaking laban at sakripisyo, ang kanyang katawan ay nawala, pero ang kanyang espiritu ay nanatili at muling nabuhay bilang isang magic sword. Sa matagal na panahon ang espiritu ni Gruhorn ay nanatili lang sa espada. Siya ay hawak ng mga mandirigma, kabalyero, at hari, at malaki ang naging papel nito para gawing bayani sila sa pamamagitan ng kanyang paggabay. Nakipaglaban sila sa iba't ibang uri ng kalaban. Ngunit sa kabila ng lahat palaging naiiwan si Gruhorn habang ang kanyang mga Panginoon ay pumanaw na. Ngayon ay nasa pangangalaga siya ng isang magaling, malakas at makisig na bayani na si Leon Burke. Tinalo nila magkasama ang lahat ng kalaban na kanilang kinakaharap. Ang huling laban nila na magkasama ay ang misyon na mapatay ang puting dragon sa Nagyayelo na kabundukan. Marami mang kasama ang puting dragon, ngunit ang pagtutulungan ni Gruhorn at ni Leon Burke ay walang katumbas na lakas. Napagtagumpayan nila ang pagpalang sa malaki at malakas na puting dragon sa Nagyayelang kabundukan. Dahil sa katagumpayan ng kabayanihan ni Leon Burke, ito ang nagdala sa kanya upang mamuno sa isang kaharian. Sa kabilang balita naman, si Gruhorn ay tinaguriang naman alamat na Dragon Slayer. Isang araw sa tagal at tahimik na pagpagpahinga ni Gruhorn bilang magical sword, biglang pumasok ang prinsipe at inistorbo ang pagpapahinga ni Gruhorn. Kinuha nito ang magic sword dahil gusto nito maghari-harian sa kaharian. Habang ang mga katulong at tauhan ay pinipigilan ang prinsipe na batugan na huwag galawin ang magic sword, ngunit wala silang magawa dahil ito ay matigas ang ulo at nagagalit habang sumisigaw. Sinasabi nito na walang kahit anong bagay sa kaharian ang hindi niya pwedeng hawakan dahil siya ay sakam at hindi marunong mag-isip, sa madaling salita isa siyang malaking enggat sa kaharian. Dahil sa pagiging pasaway nito gusto niya na mapasa kanya ang lakas ni Gruhorn. Habang ang mga tao sa paligid ng prinsipe ay sinasabihan nito na ibalik na ang magic sword dahil ito ay mahiwaga at makapangyarihan. Iniisip ko nga sa dami ng mga tao sa paligid ng mataba at batugan na ito, wala man lang nakaisip na suntukin na lang para tumigil na. Pero dahil sa kabaitan at kahabaan ng pagpasensya ng mga katulong at tauhan ay patuloy sila na maayos magpaliwanag sa prinsipe. Ngunit kahit ano ang ipaliwanag ng mga tauhan at katulong, siya ay walang naiintindihan dahil siya ay mangmang at patuloy na nagmamatigas at dahil siya ay pikunin. Siya ay nagwawala at nagalit. Ang espada na si Gruhorn ay winisiwas niya na parang baliw na hindi maawat. Sinugod nito ang tauhan kahit hindi nag-iisip ng mga kapahamakan na pwedeng mangyari dahil ito ay nepekon at nagalit dahil siya ay inaawat at pinipigilan. Tumakbo ito at sinugod ang isang tauhan. Sa kasamaang palad dahil sa pagiging eng-eng ng prinsipe ay natambo ito dahil sa bigat ng katawan nito dahil sa taba niya, at ito ay nagdulot ng pagkawala ng balanse. At ang espada ay hawak-hawak pa rin nito, dahil hindi marunong humawak si Prinsipe Adrian ng espada, ito ay nagdulot ng panganib sa kanya. Nakatutok ang magic sword sa gitnang bahagi ng katawan ng prinsipe. Lahat ng mga tauhan na kasama niya ay nagulat dahil sa kamangmangan ng prinsipe. Ang espada ay aksidenteng nakatusok sa katawan ng prinsipe. Kita ng maraming tauhan at katulong ang pag-agos ng dugo galing sa katawan ng prinsipe. Sila ay naging balisa at nagpatawag agad sila ng manggagamot para saklolohan at tignan ang prinsipe. Sa kabilang bahagi, habang ang lahat ay iniisip si Prinsipe Adrian, si Gruhorn naman ay nakakaramdam ng kakaiba. Tila ang aksidente ay nagdulot sa kanya ng panghihina at naging dahilan ng bigla nitong pagkawala din ng malay. Si Prinsipe Adrian ay anak ng hari na si Leon Burke, ang prinsipe na tagapagmana sa kaharian. Kahit gaano pa kagaling ang ama nito, marami pa ring nasasabi ang malalapit na tao kay prinsipe. May mga usap-usapan ng mga mamamayan, katulong at tauhan na kapag si Prinsipe Adrian ay napasahan na ng korona, ang kaharian ay wala nang magiging buhay sa hinaharap. Kahit gaano kagaling at kalakas ang hari na si Leon Burke, siya ay wala man lang kahit kaunting namana, ngunit sa kabilang banda ito ay nangunguna sa kayabangan at kapilyuhan. Kaya nasasabi ng mga tao na wala siyang kakayanan na pamunuan ang isang kaharian dahil ito ay tamad, walang alam at puro lamang ito lamon ng lamon, matatawag siyang mas ibang prinsipe. Ito ay gumagawa ng mga bagay na gusto niya lamang kahit alam niya na ito ay mali.
Matapos mangyari ang aksidente at pagkamatay ng prinsipe ay nagkaroon ng mga usap-usapan sa loob ng kaharian. Ang mga katulong ay nag-usap-usap tungkol kay Prinsipe Adrian ay tila ito daw ay nagbago magmula nung aksidente. Ito ay hindi na katulad ng dati na masiba kumain at hindi na ito nagdudulot ng ingay at hindi rin nagiging pahirap sa mga katulong. Pero iniisip ng mga katulong na babalik pa rin ito sa dati at kaya lamang ito nagbago ay dahil sa kahihiyan na nagawa ng prinsipe. Nang magising si Gruhorn agad niyang naramdaman ang mahinang katawan dahil sa laki ng taba sa katawan ni Prinsipe Adrian, ito ay nagulat nang makita niya na nasa katawan siya ng prinsipe, at iniisip rin ito kung inagaw ba niya ang katawan mula sa prinsipe. Nasa trono si Gruhorn at pumasok ang katulong at sinabing dumating daw ang kanyang guro. Ngunit nang makita ito ni Gruhorn ay tila ba nagtataka ito kung sino ang matandang lalaki na nasa harapan niya. Nagalit ang matandang guro dahil akala nito ay nagmamang-maangan lang ang prinsipe na hindi nito siya kilala. Sa gitna ng kanilang usapan dumating naman ang hari na si Leonberg at si Gruhorn ay nagulat sa kanyang nakita. Ito ay tahimik lamang habang ang hari ay papalapit sa kanya. Nagalit din ang hari at pinagsabihan at pinagalitan ito dahil hindi man lang niya binati ang kanyang amang hari. Ang mga katulong na ang nagsabi sa hari na ang memorya ng prinsipe ay naging magulo at hindi ito nakakaalala. Nang malaman ito Nangari agad itong nagpatawag ng manggagamot para tignan ulit ang prinsipe kung ano ang naging sanhi ng pagiging ulyanin ng prinsipe. Tinignan ng manggagamot ang prinsipe ngunit wala itong makita na kahit anumang sakit o mali sa katawan. Ipinaliwanag din ng manggagamot, nagsabi rin ito na baka nabigla lang ang utak ng prinsipe o di kaya ay naalag ang utak kaya naging dahilan ng pagkawala ng memorya ng prinsipe. Ang hari ay nagalit sa prinsipe dahil hindi pa ito natututo sa mga nagagawa niya na pagkakamali pagkatapos ay kakalimutan niya lang ito na parang walang nangyari. Ang gusto ng hari ay matuto ito at magbago at hindi na maging batugan at masiba. Bago ipasa ang trono bilang isang pinuno ng kaharian. Sinabihan ng hari ang prinsipe na kung hindi siya matututo sa mga nagawa niya noon ay hindi rin siya matututo sa hinaharap. Napaisip si Gruhorn na hindi tinatratong prinsipe o tao ang katawan na kanyang nilipatan nagtataka ito kung ano ba talaga ang mga nagawa ng Prinsipe Adrian para maging ganito ang mga tao sa paligid niya. Hindi alam ni Gruhorn na kung ano-anong kalokohan ang nagagawa ng taong nalipatan niya, kawawang Gruhorn may napasapang race posibilidad sa kanya. Sa kabila ng pag-iisip ni Gruhorn ang kanyang ina naman, ay kabaliktaran ng lahat, ang ina ni Prinsipe Adrian ay sobrang lamang sa kanya ito ay maalaga at maaalalahanin. Ang reyna ay nilalamang ang anak niya na si Prinsipe Adrian at ito ay binibigyan ng kaginhawaan upang hindi gaano mag-isip at mapresyon sa mga nangyayari. Nagmumuka itong baby Daymulag dahil sa kabatsyogan ng prinsipe. Ang reyna ay natutuwa dahil ang kanyang anak ay nabuhay pa. Wala sa kanya kung hindi maalala ng prinsipe ang mga nangyari noon, ang mahalaga ito ay buhay at kapiling niya. Pinagsabihan lang ito na huwag na itong hahawak ng mga delikadong bagay na makakapahamak sa kanya. Habang nagsisalita ang reyna ay samasagi naman sa isip ni Gruhorn na ang prinsipe na tinutukoy nila ay patay na. Nakalipas ang ilang oras ng pag-uusap ng prinsipe at ng reyna napansin ng reyna sumapit na ang gabi. Ang reyna ay nagpaalam na para makapagpahinga ang prinsipe. Sa kabilang ng mga nangyari sa unang araw na nasa katawan ng prinsipe si Gruhorn ay nakaramdam ito ng lungkot at awa. Dahil ang hari ay sinabihan siya noon na pangalagaan niya ang susunod na hari ngunit dahil din sa kanya ito ay pumanaw. Hindi man ito sinasadya ni Gruhorn pero sinisisi niya ang sarili niya dahil sa nangyari. Pero ang katotohanan ay namatay ang batugan na si Prinsipe Adrian dahil sa kanyang pagiging sakam at katigasan ng ulo. Napaisip si Gruhorn na gagamitin niya na lang ang katawan ng prinsipe upang baging kabiyak ng race posibilidad sa nangyaring insidente. Kahit iniisip ni Gruhorn na mataba at mahina ang katawan ng prinsipe ang kailangan lang nito ay ensayo para makakuha ng sapat na lakas. Naging paggayak nito ang mga karanasan nito simula sa mga kauna-unahang naging Panginoon niya. Sinimulan ni Gruhorn pakiramdaman ang mana heart ng katawan ni Prinsipe Adrian. Sinimulan niya sa paghinga nito ng malalim at ipinakiramdaman. Ito ay nagulat dahil ang katawan ng prinsipe ay hindi ito tinatanggap. Sa laki ba naman ng taba at walang ehersisyo na katawan talagang walang mararamdaman itong si Gruhorn. Ilang beses inulit ni Gruhorn paganahin ang heart mana ng prinsipe na ito,
hanggang maubos ang lakas ni Gruhorn kakapakiramdam sa mana heart ni Prinsipe Adrian. Siya ay napapatanong kung bakit kahit anong gawin nito ay walang nangyayari sa huli siya ay nabigo paganahin ang mana heart. Ito ay na kung bakit kahit siya ay maraming karanasan at kaalamanan ay hindi niya mapaganya ang mana heart. Siya ay pasuko na at humihiling na kung sana, siya ay nasa dati niyang anyo para madali niya makokontrol ang heart mana at ma-activate ito. Habang nagmamaktol si Gruhorn, pumasok naman sa silid ang isang katulong na may dalang mainit na inumin. Tumingin si Gruhorn sa babae at nakita ang mainit na inumin na nakalagay sa tasa. Nagsalita ang babaeng katulong na ang inumin daw na iyon ay gawa pa ng kanyang ina na Reyna. Ito man daw ay may kapitan ngunit ito ay makakabuti sa pangangatawan ng prinsipe. Napaisip ang katulong sa mga dating gawain ng Prinsipe Adrian, noon kasi ang walang modo na si Adrian ay tinatapon ang anumang gamot na ibinibigay sa kanya. Habang kung ano-ano ang mga naiisip na kapreningan ng babae si Gruhorn naman ay napatulala sa inumin at mukha na tatandaan niya ang inumin na iyon. Nang mapagtanto ni Gruhorn na ang inumin na iyon ay makakatulong para sa pag-iipon niya ng mana heart ay agad niya itong kinuha at ininom. Sa kabilang banda ang babaeng katulong ay nagulat sa nakita niya, tila ba ang kaharapan niya na Prinsipe Adrian ay hindi na katulad ng dati na walang modo at disiplina. Ngunit kahit na ganun, ginagampanan pa rin ni Gruhorn ang pagiging arogante ng Prinsipe Adrian. Pinaalis niya agad ang katulong. Hindi pa man nakakalayo ang katulong agad niya itong tinawag, kinausap niya ito at tinanong kung mayroon pa ba ang katulong ng ganang inumin. Paglabas ng katulong ay agad nitong sinumulan muli pakiramdaman ng mana here. At sa wakas si Gruhorn ay nakaramdam ng kaunting mana heart sa katawan ni Prinsipe Adrian. Ilang araw ang nakalipas, simula nang matikman ni Gruhorn ang gamot na gawa ng Reyna ay araw-araw na itong umiinom upang mas mapabilis at makatulong sa pag-iipon ng mana. Nasa silid si Gruhorn mag-isa at naisipan nito na subukan muli gumawa ng mana, hindi naman nabigo si Gruhorn sa pagsubok na gumawa ng mana. Natuwa si Gruhorn nang makita niya na sumakses siya sa paggawa ng mana. Ipagmamalaki pa man din sana na kaya niya gumawa nito noon ng maraming beses. Ngunit habang siya ay natutuwa ito ay nakaramdam ng kirot sa puso, hindi mapaliwanag ni Gruhorn ang nararamdaman niya. Ang puso ni Gruhorn ay may lumiliyab na mana sa loob ng puso nito. Pakiramdam niya ay sisabog anumang oras ang dibdib nito sa sobrang sakit at init. Naitindaan nito na ang paggawa ng mana heart ay may katumbas na sakit. Mas tinatagan ni Gruhorn ang kanyang sarili at iniwasan na hindi mawalas ng malay. Ang katawan ngayon ni Prinsipe Adrian ay nadidaluyan ng malakas na enerhiya galing sa mana heart. Sa sobrang lakas ng mana nahihirapan si Gruhorn na kontrolin ang mana nito. Ang mana ay gustong kumawala sa katawan ng prinsipe. Huminahon si Gruhorn ay dahan-dahan pinakiramdaman ang mana na dumadaloy sa puso niya. Dahil sa kabisaan ni Gruhorn sa pagkontrol ng mana, agad naman niya na-absorb ang mana na sobrang lakas. Ito ay napaamo niya at napakalma. Siya ay naging masaya sa katagumpayan ng pagkontrol niya sa mana. Sinabi pa nito na ang mana heart niya ay siya lang ang gumawa at wala ng iba. May pagmayabang din si Gruhorn pero mas mayabang pa rin ang totoong nagmamay-ari ng katawan na si Prinsipe Adrian. Nasa kalagitnaan si Gruhorn ng kasiyahan nang lumabas sa harapan niya ang status window. Nakalagay dito na matagumpay niyang nagawa ang mana heart. Napahinto naman si Gruhorn dahil ang status window ay dati niya rin ginagamit sa tuwing hinahawakan siya. Noong si Gruhorn ay isang mahiwagang espada pa, siya ay madalas na naglalabas ng status window sa mga panginoon niya. Sa status window dito nakikita kung ano ang mga kakayanan ng kaya ng isang tao, dito nakalagay kung gaano kalakas o kainaang. Mga kakayanan. May mga kakayanan na lumabas, katulad ng pagtingin nito sa kanyang kaharap ngunit kakauti lang ang kaya nito. Ang paggamit nito ay kaya niya makita ang potential ng kalaban kung mahina ba or kaparehas niya lang. At meron din matalas na pagtingin at pandinig. Dahil sa mga nalaman ni Gruhorn ito ay nagulat at nabigla. Tumingin ito sa labas at sinubukan niya tumingin sa malayo at tama nga ang status window, kaya nito makakita ng mas malinaw kumpara nung wala itong mana heart. Habang bilab pa ito sa pagtingin sa labas, nakarinig naman ito ng mga bulong-bulungan galing sa labas. Napatingin ito sa pinto, naririnig nito ang mga usapan ng mga katulong. Habang bilib sa mga nangyayari si Gruhorn bigla ulit lumabas ang status window, nakalagay dito na ang mga kakayanan ay naubos na.
Dito napagtanto ni Gruhorn na ang ibig sabihin ng limitadong kakayanan kanina ay saglit lamang. Ito ay may kaunting oras lang na magagamit at hindi permanente. Ang Gruhorn na kanina ay masaya at nagagalak tila ngayon ay nabalutan ng lungkot. Napagtanto nito na ang mga kakayanan niya bilang espada ay nawala na at naglaho. Habang siya ay nasa gitna ng kanyang silid ito ay nag-isip-isip. Nagplano siya na kaya niya palawakin ang mga kakayanan niya kapag napalawak niya na ang Mana Heart. Sa ngayon si Gruhorn at ang kanyang pandinig at pagtingin ay may kaunting dagdag na paglawak. Sa lalim ng pag-iisip ni Gruhorn bigla naman itong nakaramdam ng gutom, dahil din sa pagod na galing sa pagpigil niya sa Mana Heart. Binibigyan ni Gruhorn ng motivation ang kanyang sarili na kailangan muna niya masanay sa katawan na kanyang nalipatan. Lumabas si Gruhorn sa kwarto at maglakad ito, dito nakita niya ang Reyna at siya ay niyakap. Natutuwa ang Reyna na nakita niya ang prinsipe, niyakap niya ito sa tuwa dahil ang anak niya na si Prinsipe Adrian ay natuto na alagaan ang sarili at ingatan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot na palagi nitong ipinapadala sa prinsipe. Dumating naman ang isang matandang lalaki na nakaitom na kapal na may sugat sa mata. Nagsalita naman ang Reyna kung naaalala ba ng prinsipe ang matandang lalaki na nakaitim na kapa. Gayon pa man sumagot parent si Gruhorn na hindi nito maalala ang lalaki na nasa harapan nila ng Reyna. Ipinakilala naman ng Reyna ang lalaki bilang isang kapatid nito, sinabi nito na tulungan niya ang anak niya na si Prinsipe Adrian. Nagsalita naman ang matandang tito nito at nakumpirma na ang prinsipe ay talagang nawala ang alaala nito. Ang Reyna naman ay kinumbinsi na tulungan ang kanyang anak dahil ito ay kadugo din naman ng matandang tito. Sumagot naman ang matanda, nil-8 nito ang Prinsipe Adrian at sinabi na hindi rin naman daw importante kung nakakaalala siya o hindi, dahil hindi rin naman daw maganda ang mga ginawa ng prinsipe noon. Tama naman ang matandang ito, wala naman talagang ginawang tama ang prinsipe ng mga batugan, ng Prinsipe Adrian. Habang ginagawag katatawanan ng prinsipe ito namang si Gruhorn ay iniisip na itong matandang lalaki na nasa harapan niya, ay hindi nito gusto ang pamangkin niya na si Adrian. Kung sabagay kahit sino naman, sa katigasan ng ulo ng prinsipe ay talagang aayawan siya. Naging seryoso ang pananalita ng matandang lalaki na siya namang nakaagaw ng atensyon ni Gruhorn. Sinabi nito na gusto lang niya linawin na tutulungan lang niya ito sa isang bagay. Wala na siyang ibang maitutulong dito bukod sa isa. Napaisip si Gruhorn kung ano ang maitutulong ng matanda. Nagsalita muli ang matanda at sinabi na ang matutulong niya lang sa prinsipe ay ang pagbawas ng taba nito. Hahahahaha itong matanda ay nakakatawa talaga, kung ako kay Gruhorn mapipiko na ako. Sa kabila ng mga sinabi ng matandang tito ng prinsipe ito ay nagbigay ng kaunting payo, sinabihan nito ang prinsipe na makontento at ang kanyang maitutulong ay higit pa sa sapat. Sinabihan rin na mahalaga na damdamin ng prinsipe ang lahat ng bawat ituturo nito. Pagkatapos ng sinabi ng matandang tito ni prinsipe siya ay hinayla papunta sa likuran ng kaharian upang magsimula magsanay. Itinapon ng matandang lalaki si Prinsipe Adrian at sinabihan ito ng mga dapat ipagpaalam sa kanya. Sinabi nito na kada kakain, iinom at hihinga ito ay dapat humingi ng pahintulot sa kanya. Pambihira din itong tito ng prinsipe, na aksidente na nga. Kailangan pa humingi ng pahintulot paghihinga. Pinatay na lang sana niya ang bida hahaha. Ituloy ko na nga. Binalaan din ito na hindi daw siya itatrato bilang isang prinsipe. Binibigyan niya ng oras para sumuko ang prinsipe. Ngunit ito binibigyan niya ng motivation. Sinabi nito na kapag siya ay napahanga nito ay pwede magdulot ng pagbago ng isip nito at magturo pa ito patungkol sa swordmanship na sikreto ng kanilang pamilya. Patuloy na pag-iinsulto at pagsasabi ng masasakit na salita ang sinasabi ng matandang tito ng prinsipe. Sinabi pa nito na ang mga taba ng prinsipe ay nanginginig at halatang ito ay masakit na. Hindi mapigilan ang galit at reaksyon ni Gruhorn sa mga nasabi ng matanda. Tila ang matanda ay bihasa sa pagsasabi ng masasakit na salita sa prinsipe, gawa na rin ang mga kalokohan nitong nagawa. Kahit nanginginig tumayo si Gruhorn at kinausap nito ang kanyang matandang tito, hinamon nito at nakikipagpastahan. Ang matandang lalaki ay nananatiling nakatayo habang nakatingin sa prinsipe. Nagsalita ang prinsipe at sinabi na sa loob ng kalahating taon ay magagawa niya na pagkatiwalaan siya ng matandang tito nito.
Gusto lang ni Gruhorn na patunayan sa matandang lalaki na ito na kaya niya gawin ang hamon nito lagpas pa sa expectation nito sa kanya. Patuloy na nga sa paghaamon si Gruhorn sa matanda, sinabi nito na kapag natalo siya sa postahan ay gagawin niya ang lahat ng gustong sabihin ng matandang tito nito. Ngunit kapag nanalo si Gruhorn sa postahan ay gusto niya naman humiling sa matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nakikinig sa kanya, napaisip ito na maganda ang ideya na sinabi ng prinsipe kaya pumayag ito. Mayabang man maghamon si Gruhorn ngunit kahit na ganun alam pa din niya na mahihirapan siya dahil sa laki ng taba at bigat ng katawan na kanyang napasukan. Naisip nito na kailangan niya gumamit ng mana upang tumaas ang lakas niya. Sinimulan nito tumakbo habang gamit ang mana. Samantala ang matandang lalaki ay nakita ng dalawang mata niya ang ginawa ng prinsipe. Kita sa kanyang mata ang pagkabigla sa mga nakita niya, hindi ito inaasahan ng matandang na magkakaroon ng mana ang prinsipe. Agad nito hinabol si prinsipe at binitukan ito ng malakas. Question nito dahil sa paggawa nito ng mana heart. Mayabang na sumagot naman itong Gruhorn ay nagsabi na kanina niya lang daw ito nagawa at tinanong ang matandang lalaki kung natatakot na ba ito sa pastahan nila. Ngunit imbis na humanga ang matandang lalaki ito ay nagalit at pinangaralan siya. Ito ay nagsabi na kung bakit sa lahat ay mana heart pa ang kanyang ginawa, ito daw ay mali at ito ay mahina. Si Gruhorn ay napapatanong kung bakit ganito ang sinasabi ng matandang lalaki samantala ang mana heart ang ginagamit nito magmula nang nasa espada siya. Habang nagtataka itong si Gruhorn ng matandang lalaki ay sinabi na ang mana heart ay ang pinakamahina na mana na pwedeng matutunan. Ito daw ay tinatawag na crude technique na tanging mahihina lang ang nakakagawa. Dito ay nagulat si Gruhorn at hindi ini-expect na ganito ang kanyang malalaman. Patuloy na iniisip pero ni Gruhorn ang mga sinasabi ng matandang lalaki. Nakaupo ito sa isnagtabi habang ang dalaw nagkamay ay nasa mukha habang nag-iisip. Hindi peren makapaniwala si Gruhorn sa kanyang mga narinig. Kaya ipinakita ng matandang lalaki ang mana na ginagamit nito. Sinimulan nito sa ilabas ang kanyang mana. Ang mana ring ay nasa kamay ng matandang lalaki. Nagulat naman itong si Gruhorn. Nakita ng dalawang mata ni Gruhorn ang kakaibang hugis at kulay ng mana ng matandang lalaki. Patuloy na magpakitang gilas naman ang matanda at sinimulan sabihin sa prinsipe kung anong kapangyarihan ang meron siya. Ito ay tinatawag na mana chain, na kung saan nakakapagdurog ng espada na mana heart. Kung babalikan ang nakaraan, madaming taon na ang nakalipas ang mga taong nakakagamit ng mana heart ay nawala na. Simula nang nawala ito 100 taon na ang nakakalipas. Wala na niza ang gumamit pa nito. Matagal na nirahan ang espiritu ni Gruhorn sa espada, hindi nito ine-expect na ganito na pala ang mangyayari. Inalam agad ni Gruhorn ang mga pagbabago at mga bago sa mana. Nagbasa ito ng libro patungkol sa mana. Ang mages ay gumagamit ng circle, at ang knights naman ay chains. Ang knights ay nahahati, may tinatawag na single chain, double chain, triplet chain, quad chain, and the pentachain. Madami naman palang mana, ngunit gaano nga ba kalakas ang mga ito? Pagkatapos malaman ni Gruhorn ang mga bagong mana sa panahon na ito, nakita nito kung sino ang gumawa ng libro. Napaisip ng matagal si Gruhorn tila ba may naaalala na tao si Gruhorn at nagiging pamilyar sa kanya ito. Nag-isip ito ng matagal bago netindaan ang pangalan na nabanggit sa libro habang may tinuturo sa libro. Noong nasa espada pa si Gruhorn may estrangherong nagngangalan na Ernest Althringenab lumapit at nagpakilala sa kanya. Hinahanap ng estranghero ang espadang karapat-dapat tawaging Sword Saint. Ginamit nito si Gruhorn sa kanyang kagustuhan na hindi gumagamit ng mahika. Hindi na naitapos ni Gruhorn kung anong nangyari sa estranghero. Natapos ni Gruhorn ang pagbabasa sa loob ng kanyang silid habang siya ay nakaupo. Siya ay natutuwa sa kanyang mga nalaman. Ito'y bumalik sa likod ng kaharian para mag-ensayo. Mula sa likuran ni Gruhorn nagsalita naman ang matandang tito nito. Sinabi nina kung binasa ba daw ni prinsipe ang libro. Tinanong din ito kung naaintindihan niya na ba ang sitwasyon at ang katangahan niya. Grabe talaga ang mga salitaan ng matanda ito, tila hindi nauubusan ng panlalait sa prinsipe. Sumagot naman ng payabang itong si Gruhorn, nagsalita ito ng nakangisi at maangas pa nito na sinabi sa matanda na hindi naman siya nagsisisi sa nagawa nito kahit kaunti.
Tinanong siya ng matandang tito na kung ayaw lang ba nito umamin na siya ay nagkamali o di kaya ay hindi pera niya naiintindihan. Ipinakita ni Gruhorn ang mana sa kanyang kamay. At inexplain naman ni Gruhorn na ang mana heart ay hindi pare-parehas. Katulad din ng chain, ito din daw ay may pagkakaiba. Sinasabi ng matandang lalaki na ang katulad ni prinsipe na may paniniwala sa mana heart ay katulad din ng mga tao noon na nagfifiilang bayani. Sinabi pa nito na ang mga gumamit ng mana heart ay hindi man lang matalo ang mana 2 rings. Hinamon pa ng matandang lalaki si prinsipe na kung siya ay kakaiba dapat matalo niya ang double chain knight. At kung manalo man ito sa double knight chain ay papayag ito maging guardian ni prinsipe katulad sa kagustuhan ng reyna. Habang sa kabilang banda naman si Gruhorn ay nagsalita, minamaliit nito ang kakayanan ng matandang tito ng prinsipe. Sinabi nito kung magiging maganda ba daw kung magiging guardian niya ang matanda. Nainsulto naman ang matandang lalaki, sinabi nito na kung minamaliit ng prinsipe ang pagiging guardian ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon ng mukha, tila ito ay nagalit. Inilabas nito ang kapangyarihan ng mana chain at ipinaramdam kay prinsipe ang lakas ng kanyang mana. Nagsalita naman ang matanda. Ipinagmalaki naman ng matandang lalaki na siya ay commander ng Northern Army, master ng Black Lancers, at isa kasali siya sa 5 Silver Lions na naninilbihan sa hari. At may kapangyarihan siya ng Quadra-Chain Knight. Ito ay nagpakilala, sinabi nito ang kanyang pangalan. Galit niyang binigkas na ang pangalan niya ay Vale Bolorhard. Sobrang lakas ng hangin na natinggap ng lugar kung saan sila nagsisinay. Natama ng mukha ng prinsipe dahil sa kilos ng matandang tito nito. At nang dahil nasugatan sa mukha ang prinsipe agad naman bumunot ng espada ang mga kawal upang tutukan ang matandang lalaki. Agad kumikilos ang kawal kada napapahamak itong si Prinsipe Adrian. Pinakalma naman ni Gruhorn ang mga ito. Bigla naman ngumisi ang matandang lalaki dahil ito ay natuwa sa kanyang ganawa. Ngunit kahit na nakakita ng ganun kalakas si Gruhorn pati siya ay ngumisi rin. Pinagpatuloy nila ang pagsisinay at sumapit na ang hapon nang matapos si Gruhorn at ang matandang lalaki. Sa kasamaang palad bigla na lang natamba si Gruhorn dahil sa pagod at una nilang ensayo ng matanda. Pagkatapos umalis ng matandang lalaki pumasok naman si Gruhorn sa kaharian at tila naaasar ito dahil sa mga sinabi ng matandang lalaki. Habang hingal na hingal itong naglalakad sa loob ng palasyo iniisip pa rin nito ang kanilang pagsisinay kanina. Sinabi ng matandang lalaki na kung makakatalo siya ng single chain ay baka tsamba lang ito. Pagpasok nito sa kwarto niya nakita nito ang manggagamot, sinabi nito na siya ay pinadala ng reyna. Sinubukan ng manggagamot na sabihin sa prinsipe na kailangan nito makatanggap ng mana heal. Ipinakita ng manggagamot ang mana heal ngunit si Gruhorn ay umiwas at gusto na nitong umalis ang manggagamot. Ngunit imbes na hayaan na lang ni Gruhorn ang manggagamot tila ito ay kanyang sinigawan at pinalabas ng silid. Bumubulong itong si Gruhorn samantala naman ay nakikinig itong knight sa likod niya. Akala ni Gruhorn ay mawawala lahat ng kanyang pinaghirapan sa ensayo kapag siya ay tumanggap ng mana heal. Magmula sa labas may naririnig silang ingay. Wala pang ilang segundo ay biglang bumukas ang pintuan ng Prinsipe Adrian. Ang taong bumukas ng pintuan ay tinawag siya na kapatid. Walang pake si Gruhorn at tuluyang umupo upang kumain, habang sumusubaw ito ng pagkain. Sa likod naman nito bumulong ang knight na ito daw ang pangatlong prinsipe, na siya namang ikinagulat ni Gruhorn. Nagsalita naman ang third prince habang nakaharap sa hapagkainan. Nabalitaan daw ng third prince ang pangyayari sa Prince Adrian, ito daw ay mas okay pa kumpara sa iniisip nito. Dahil nga sa pagkakaalam ng lahat si Prinsipe Adrian ay napakahina at sobrang eng-eng. Pabalang na sumagot si Gruhorn na siya namang kinainis nitong third prince. Sinabi kasi nito na kung ano ba ang kailangan ng third prince sa kanyang silid, ito ba ay gusto ng away. Biglang nanlisik ang mga mata ng third prince dahil sa sagot nito. Sumagot naman itong si third prince na may nabalitaan ito tungkol sa kanyang pagsisinay. Ito daw ay nalaman niya sa kanilang matandang tiyo, at kailangan daw ng prinsipe ng makakalaban na mayroong lakas na double chain. Napag-alaman ni Gruhorn na ipinagkalat na ng matandang lalaki na makikipaglaban ito sa mayroong double chain. Iprinisita naman ng third prince ang kanyang sarili upang maging kalaban ni Prince Adrian.
Aba mukhang ang lahi ng mga ito ay kay abangan, mula sa Prinsipe Adrian at pati ang Third Prince ay mayayabang. Dahil lang pala sa labanan ang ipinunta ng kapatid nito na si Third Prince. Napagtanto ni Gruhorn na ang apo ni Leon Burke ay ganito. Isang walang kenta katulad ni Prinsipe Adrian, at isa namang matapang at mayabang na nasa Third Prince. Mula sa likuran ipinaliwanag ng knight na ang lalaking nasa harawan niya ay upunasahan ng swordmanship simula pa pagkabata. Nagulat itong si Gruhorn dahil sa 14 na taong gulang ay nakakagawa na ito ng second chain. Lumabas na ang Third Prince sa silid habang nag-iisip si Gruhorn patungkol sa laban. Pumasok naman ang katulong na may hawak-hawak na mga puting sobra at sinabing ang mga padala na sulat ay lahat para sa kanya. Nagulat itong si Gruhorn kung bakit sandamakmak na sulat ang natatanggap ng tabatsoy na ito. Iniisip nito kung ganito ba talaga ang mga tao kay Prinsipe Adrian. Sila ba ay dati na nagpapadala ng sulat para dito? Binasa isa-isa ni Gruhorn ang mga sulat at lahat ng sulat na ito ay patungkol na lamang sa laban na gusto siyang kalabanan. Tila nagkamali pala ng hinala si Gruhorn, ang mga sulat pala na kanyang natanggap ay mga hamon patungkol sa laban. Iniisip siguro ng mga ibang tao ay madali na lang matatalo ang prinsipe. Bigla namang nagdesisyon si Gruhorn at nag-utos sa katulong na isulat niya lahat ng pangalan na nagsulat para sa kanya. Mukhang itong si Gruhorn ay kakalabanin lahat eh. Kinabukasan maagang gumising si Gruhorn at tumungo sa likod ng kaharian. Si Gruhorn ay tinuturuan ng kanyang matandang tito. Pinapapulot nito ang kahoy na sword upang ito ay kanyang gamitin. Inisip ni Gruhorn na pwede naman ito siyang kausapin ng maayos, at hindi na memersonal. Nang makuha ni Gruhorn ng kahoy na espada agad naman sumakit ang mga muscles nito. Lumapit ang matandang lalaki. S8 Gruhorn naman ay nagulat ng paghawak sa kanya. Mukhang alam ng matandang lalaki na hindi tinanggap ng prinsipe ang hilang magic kahapon. Ay tama ang matandang lalaki, pinilit pang paalis ni Gruhorn ng manggamot ito pala ay makakatulong sa kanya. Nagsalita naman itong matandang lalaki na ang hilang magic lang ang makakapanumbalik ng lakas ng muscles. Na bilang isang knight ay dapat nitong malaman na ayun lang ang pwedeng gawin sa naggamot ng muscle. Napagtanto ni Gruhorn na dapat pala niya itong tanggapin, at sa susunod na pa. Pupunta ang manggagamot at magbibigay ng mana heal, ito ay kanyang tatanggapin. Lumakad na ito papalayo sa prinsipe at sinabi na magsimula na sila at hindi na para magturo pa ng mga ganung bagay. Nagsimula naman ang matandang lalaki at nagsabi na hindi na nito uulitin pa ang mga gagawin niya kaya kailangan na manood ng maayos si prinsipe. Nanlisik ang mga mata ng matandang lalaki habang pinapakita ang kanyang kapangyarihan. Ang unang pinakita ng matandang lalaki ay ang pagbuo ng foundation. Ito ay natututunan ng mga knight. Ito ay tinatawag na The Kingdom's Training Sword. Winasiwas ng matandang lalaki ang espada ng mabilis, papunta sa gilid harap at likod. Sa bilis ng kilos ng matandang lalaki ito ay hindi halos makita ng dalawang mata ni Gruhorn. At sa huli, ito ay pumorma ng pagtatapos. Sa kabilang banda si Gruhorn naman ay nabigla at namangha sa ipinakita ng matandang lalaki. Ngunit kahit na ganun ang ipinakita ng matandang lalaki, ito namang si Gruhorn ay nagmamalaki peren. Tumatawa si Gruhorn habang iniisip ang dati nitong master na si Leon Burke na naging bayani at nakapatay sa puting dragon. Tinitigan ito ng matandang lalaki at sinabihan, na ang gamit ng matanda ay totoong espada samantala ang gamit naman ni prinsipe ay kahoy. Patuloy na sinisermonan ng matandang lalaki ito si Gruhorn, ngunit biglang napahinto ang matanda dahil tinatawanan siya nito ng prinsipe. Inisip nito na ang history ng Dragon Slayer ay siya, na nakapatay na galit at malaking puting dragon. Tapos tatretruhin lang daw siya nito at tuturuan ng basic na teknik. Nagsalita naman ang matandang lalaki at nagsabi na, "Siyempre, ang isang ito ay hindi sapat para manalo sa pastahan. Pagkatapos mong masteran ang mga pangunahing kaalaman, pwede mong pakiusapan ang nanay mo na kumuha ng ibang guro." Hindi pa man din nakatapos sa pagsisilita itong matandang lalaki ay nagsalita na naman itong si Gruhorn. Sinabi nito na kontento na siya sa basic. At hindi na rin ito aalam ng iba pang swordsmanship. Dahil ang isa lang daw ay sapat na. Seryoso naman na nagsalita ang matanda, at sabi naman nito ay gawin niya na lang.
Sinubukan ni Hampas ni Gruhorn ang espada mula taas pa ibaba. Pagod man si Gruhorn sa buong araw nilang pagsesenay ngunit ito ay nananatiling nakatayo. Sa panahon na ito ang gawain kung paano pumaslang ng dragon noong siya pa ay espada ay wala na itong kwenta. Ayaw man aminin ni Gruhorn na wala ng kwenta kung paano sila dati pumaslang, ay wala na siyang nagagawa. Dahil ang mga espadang ginagamit daw nila ay hindi rin kagustuhan na pumatay ng dragon. Winasiwas ni Gruhorn ang espada habang nag-iisip ito patungkol sa pagiging Dragon Slayer nito. Iniisip ni Gruhorn na hindi na nila pinapahalagahan kung paano at ang totoong halaga ng Dragon Slayer. Habang winawasiwas ni Gruhorn ang espada, ang matandang lalaki naman ay pinigilan ito at inawat ang espada. Tinuruan ng matandang lalaki si Prinsipe dahil mali ang pagwawas-iwas nito sa espada. Hinampas nito ang kanyang malaki at mountabang tiyan at ang kanyang binti. Ito daw ay puro lamang lakas ng kamay ngunit walang pakikasama ang katawan nito lalo na ang paa. Napaluhod naman itong si Gruhorn at pinipilit na makatayo kahit na nanginginig ang katawan nito dahil sa pagod. Dahil nga sa taba ng katawan ni Gruhorn talagang mahihirapan ito pagalawin ang buong katawan niya. Aminado naman sa sarili si Gruhorn, bumangon muli ito at sinubukan ulit bumwellow. Dumilam ang paningin ni Gruhorn at mas naging motivated siya sa sinabi ng matandang lalaki. Hinahanda niya ang sarili niya upang simulan muli ang pagsesenay niya. Lumipas ang 1, 2, 3 at higit pa na nga araw. Siya ay nananatili na nagsesenay araw-araw. Hindi ito tumigil sa pagsesenay, tirik man ang araw o malakas man ang ulan hindi ito pinapansin ni Gruhorn. Sapagkat siya ay patuloy na nag-ensayo upang lumawak ang kanyang mana heart. Paglipas ng 1 buwan dumating na ang araw ng pag-upgrade nito sa lakas. Hindi naman nabigo si Gruhorn dahil lumabas muli ang status window. Ito ang hudyat na nagbigay sa kanya na siya ay bagtagumpay sa kanyang pag-insayo. Ipinakita dito ang iba't ibang uri ng mga kakayanan na maaari niya magamit. Ipinakita rin dito ang mga naabot niya na lakas. Nawala ang mga mahihina nitong kakayanan at napalitan lakas. Nawala ang pagiging clumsy nito, at lalong naging malakas ang mana niya. Kahit na nakita ni Gruhorn ng mga status window ay patuloy pa rin ito sa pag-insayo. Natuwa man ang saglit itong si Gruhorn, ito ay hindi naging sapat sa kanya. Gusto pa nito na mas maging malakas at mawala ang nataba nito sa katawan. Mula naman sa kanyang likuran ng matandang tito nito ay pinapatigil siya. Ngunit sa sobrang kagustuhan ni Gruhorn na mag-ensayo ito ay hindi niya napansin at narinig. Malakas na hahampasin sana ni Gruhorn ang kahoy na nasa harapan nito. Nakita ito ng natandang lalaki. Kaya ang ginawa ng matandang lalaki ay lumapit at gumamit ng espada upang putulin ang espada na kahoy na gamit-gamit ng prinsipe. Dahil sa ginawa nito kay Gruhorn ang atensyon nito ay napunta sa matandang lalaki. Kita sa mga mata ni Gruhorn ang pagkagulat dahil sa nangyari, siya ay napahinto. Gayon din ang matandang lalaki. Sa gitna ng training ground ay pumapatak ang malakas na ulan, kasabay ng dugo na lumalabas sa kamay ng prinsipe. Tumingin sa paligid itong si Gruhorn, pinagmasdan niya ang kahoy na pinapatamaan nito. Nakita niya na ito ay sirang-sira na gawa ng kanyang pag-insayo, o nagalitan ng matandang lalaki si Gruhorn dahil ito ay nag-insayo sa kalagitnaan ng malakas na ulan. Kung ito daw ay gumagamit ng totoong espada baka daw mas malala pa sa sugat na nakuha niya dahil sa espadang kahoy. Hindi na gaanong marinig ni Gruhorn ang mga sinasabi ng matandang lalaki. Lumabas naman ang status window at nagpaalala ito na kailangan din ng pahinga ni Gruhorn. Natuwa naman si Gruhorn sa mga nakita nito galing sa status window, ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti bigla namang bumagsak ang katawan nito sa kamay ng kanyang tito. Kita sa katawan ni Gruhorn ang pagod na kayang nararamdaman, at nang bumagsak si Gruhorn sa kamay ng kanyang matandang tito ay tila nag-aalala ito sa kanya. May pag-aalala rin pala ang tito nito sa kanya. Mukha lang itong masungit pero okay naman pala. Sa magandang panahon, makalipas ang pinagdaanang pagsesenay ni Gruhorn sa gumising si Gruhorn at napatanong, hindi nito alam kung bakit siya natamba at nawala ng malay. Iniisip nito na baka lumampas lang ito sa kaya ng katawan na kanyang nalipatan. Napahawak ito sa kanyang ulo dahil sa lakas ng bagsak nito nung matapos siya mag-ensayo. Tinignan naman nito ang kanyang kamay na may sugat-sugat. Kinumpere niya naman ang mga nagawa nitong achievements noong siya ay isang espada, binanggit dito ang mga
Nameless war hero, sword master, mercenary king, founder of the kingdom, leading wars to victory, pati pag-upgrade ng mga kapangyarihan sa katawan, at ang paggabay sa mga dating bayani. Pagkabangon ni Gruhorn naisip niyang ayusin ang pangangatawan ng katawan ng prinsipe. Ilang buwan na ang lumipas simula nung napaga niya ni Gruhorn ang kanyang mana heart. Agad itong tumayo at sinubukang paganahin ang kanyang mana heart. Sa sobrang tagal ng pagsisinay ni Gruhorn ang mana nito ay mas lumakas. Pag pinapalakas pa ni Gruhorn ang lakas na kanyang natatanggap galing sa mana, lumalabas na naman ang mga status window at pinapakita nito na nagtatagumpay si Gruhorn sa pagpapalawak ng lakas ng mana. Pinapakita sa status window ang mga pagbabago sa katawan, lakas, at mana heart ni Gruhorn. Nang makita ni Gruhorn na tapos na at sapat na ang mana na nasa katawan nito, himawakan naman niya ang espada na nasa gilid lang niya. Muli lumabas na naman ang status window nito at sinabi na naabot na ang rank na sword learner. Siya ngayon ay nakatanggap ng extra na level na aura. Sa natanggap niyang iyon kaya na ni Gruhorn ma-handle ang mga swordmanship. Kahit napagod at galing lang sa pagkatumba ni Gruhorn dahil sa ay agad parentong nagtungo sa likod ng kaharian. May gusto atang patunayan ang bida, kakaiba siya kahit ganito na ang lagay niya kaya niya pa din agad sumabak sa ensayo. Nakita naman ni Gruhorn sa likod ng kaharian ang tito niya, nagsabi naman ang matandang tito nito na ang balita ay kumakalat na sa bayan. Napatanong naman si Gruhorn kung ano ang tungkol doon, sinabi ng matanda na ito ay tungkol sa kanilang pastahan na nainas naman ang kanyang tito dahil rito. Nagsabi naman ang matandang lalaki na kung siya na lang ang maghahanap ng taong makakalaban ng prinsipe. Sumagot naman itong si Gruhorn at sinabi sa matandang lalaki na may napili na itong makalaban. At ito ang third prince na kinaiinisan niya. Ngunit bago niya kalabanan ang double chain, gusto muna nito na makalaban ng single chain upang hindi ito mabigla. Sumangayon naman ang matandang lalaki sa sinabi ni Gruhorn. Tinawag ni Gruhorn ang kawal at tinanong patungkol sa inutos nito na ilista ang taong gustong makalaban siya. Lumapit naman ang kawal na naayos na tulad ng kanyang hinihiling at inabot ang isang puting papel. Dito nakasulat ang mga pangalan na may single at double chain na gusto siyang makalaban. Tinanong ng kawal na kung desidido naman ang prinsipe na harapin ang mga tao na nasa listahan, sumagot naman ng pabalang ang prinsipe na ano bang meron bakit ito nagtatanong. Bakit nga ba siya tinatanong? Sumagot naman ang kawal na halos lahat daw sa mga nakasulat sa papel na yun ay puro mga taong may galit sa kanya. Oo nga pala lahat ay ayaw sa prinsipe kaya ganito. Sumagot pa ang kawal na baka daw may dala silang panganib sa prinsipe at tuluyan siya napatayin. Nagsalita naman itong si prinsipe na alam na niya ang bagay na iyon, sinabi rin nito na ang gusto niya maging referee sa labanan ay ang matandang tito nito. Gusto lamang daw ni prinsipe na mapagilan sila at baka mapatay ang mga kalaban niya. Lumipas ang araw at sumapit naman ang araw na unang beses na makikipagtugma ang prinsipe. May isang lalaki ang nakatayo sa harapan ng palasyo. Siya si Taylor Tailhine, isa siyang ordinaryo at galing sa mahirap na pamilya. Bakit siya makikipaglaban sa ang lalaking ito? Kaya makikipaglaban ang lalaki dahil ito ay galit dahil sa ginawa ng Prinsipe Adrian noon. Kung babalikan natin ang nangyari sa gitna ni Taylor at kay Prinsipe Adrian. Nasa gitna sila ng kaganapan ng insultuhan ni Prinsipe Adrian si Taylor pati ang kanyang ama dahil lamang sa kanilang kasuotan. Sila ay nasa pagdiriwang ng royal banquet ngunit ang kanilang kasuotan ay tila simple lamang dahil sila ay galing sa mahirap lamang na pamilya. Si Prinsipe Adrian ay ininsulto sila magmula sa kasuotan at pati sa kanilang pamumuhay. Sinabi ito ng prinsipe sa harap ng maraming tao. At hanggang ngayon ay pinagtatawanan pa rin sila dahil sa nangyari pang iinsulto ng Prinsipe Adrian.
Kaya naghamon si Taylor para makapaghigantay sa ginawa sa kanila na pamamahiya. Dumating sa likod ng kaharian si Taylor at binati naman si Prinsipe Adrian. Nagpakilala ito sa Prinsipe Adrian. Sinabi ni Taylor na isa siya sa merong single chain at gusto nito na makipaglaban sa prinsipe. Ito namang si Gruhorn ay nagulat at nabigla dahil ang lalaki na nasa harapan niya ay nakasuot lamang ng simple at hindi pumorma na makikipaglaban. Tinanong ni Gruhorn ang matandang lalaki na kung totoo ba na makikipaglaban iyon sa kanya dahil mukha itong mahina na may pag-iinsultong mukha. Kahit bamulong ang prinsipe sa matandang lalaki ay narinig pa rin ito at dahil dito ay mas lalong nagalit si Taylor dahil sa mga narinig niya na tama nga raw ang mga sabi-sabi. Nagsabi naman ang matandang lalaki na hindi pa naman nagsisimula ang laban at huwag niya muna pag-isipan ng ganun ang batang lalaking nasa harapan nila. Ito ay sinabihan na simulan ng ipunan ang lakas nila. Nang makita ni Taylor ang tandang lalaki ito ay natuwa at tinawag niya siyang Lord Bolorhard. Ito ay nagagalak dahil nakita niya ito sa personal. Nasa gilid naman si Gruhorn at bumubulong sa hangin na tila daw ang batang lalaki ay namamangha sa kanyang matandang tito kahit siya naman daw ang prinsipe at hindi ang matanda. Kahit na bamulong lang ito ay narinig pa rin ng matandang lalaki ang sinabi niya. Sinabi naman ng matandang lalaki na kung naging mabuti lang ito noon ay baka napabuti pa ang pagtrato sa kanya. Sumabat naman itong si Gruhorn na palagi na lamang binabanggit ng matanda lalaki ang dati nitong nagawa. Pumosisyon na ang dalawa at pumagitna naman si Lord Bolorhard, binigyan na ng hudyat ang dalawa na maaari na silang. Sinimulan ni Taylor sa paglabas ng kanyang mana at sinugod naman nito si Gruhorn. Tumalon itong si Taylor upang sa itaas siya manggaling sa una niyang pag-atake. Si Gruhorn naman ay nakapaghanda sa atakeng ginawa ni Taylor, ito ay kanyang naharangan gamit ang mana heart nito at napaatras si Taylor. Nagulat naman itong si Taylor dahil hindi maaari na malabanan ng mana heart ang mana chain. Sumagot naman itong si Gruhorn na baka dahil single chain lamang ang lalaki kaya ito ay kanyang madaling nasalag. Lahat sila ay napatingin sa espada na hawak ni Gruhorn, ito ay umilo at tila nagkakaroon ng maliit na tunog na sa kanila ay pamilyar. Lahat ng kawal ay nakatingin lamang sa nangyayari sa espada. Lahat ay nabigla at nagulat dahil ito ay ang tinatawag na sword resonance. Dahil sa lumabas na mana sa espada ay biglang sumugod naman itong si Taylor at dahil sa biglang pagsugod nito. Nang masalagan ito ni Gruhorn bigla silang dalawa na paatras dahil sa lakas ng pagtama ng dalawang mana. Napatigil muli si Gruhorn habang nag-iisip na ang mana heart raw ay mahina kumpara sa mana chain. Aminado naman ito dahil nararamdaman niya ang sobrang paglabas ng mana heart nito. Ngunit, naalala nito na ang sinabi ng lalaki siya ang pangalawang anak ng Baron Talheim dapat nitong pakalmayan ang kanyang sarili. Tumayo at pinakiramdaman naman ni Gruhorn ang mana nito at sa kabutihang palad ang mana na kanyang pagmamay-ari noon ay unti-unti niya na nararamdaman. Tuluyan nang ang napaganya ni Gruhorn ang Demon Sword or ang Holy Sword o ang tinatawag na countless other names. Ito na ay parte na ng kanyang espiritu. Lumabas naman ang status window nito at sinasabi na ang kanyang mana heart nag-iba na. Ito ay tumaas na magmula sa nakaraan nitong nakita. At ang dragon sa mana heart ay gising na. Ang lahat ng nangyari noon sa espada ay muling naalala at ito ay nabuhay muli. Ang mana heart na dating asul ay naging pula at bumabalot ito sa buong katawan ni Gruhorn. Ito ay hindi pagpatay ng dragon ngunit ito ang kapangyarihan ng pagpatay ng dragon. Ngayon ang sword na gustong pumatay ay muling nabuhay. Habang ang lahat ay nakatingin kay Gruhorn nakikita nila dito na siya ay binabalot ng malakas na enerhiya. Sinusubukan pigilan ng matandang lalaki si prinsipe dahil iba na ang agos ng lakas na nararamdaman nila sa prinsipe. Naalala ng matandang lalaki ang sinabi ng prinsipe,
na kung sakaling mapapatay na nito ang kalaban ay kailangan na nito. Sinimulang gamitin ng matandang lalaki ang kanyang mana chain upang mapigilan si prinsipe mula sa kapangyarihan ng mana heart. Dahil ito ay maaaring makapatay gaya ng sinabi ng prinsipe sa kanya. Bumalik sa isipan ng matandang lalaki ang mga sinabi ng prinsipe bago pa man magsimula ang laban. Nagtagumpay ang matandang lalaki sa pagtigil kay prinsipe at tumilapon naman si prinsipe. Nabahala at lumapit ang lahat ng knights sa matandang lalaki upang pigilan rin dahil sa ginawa nitong pagsalakay sa prinsipe. Ngunit kahit malakas ang pagkatilapon ng prinsipe ay tila kaya pa nito tumayo. At makipaglaban pa na nagsalita pa ito at nagsabi na umatras ang mga kawal dahil ito ang inutos ng prinsipe na pigilan siya kung mangyari man ang kanyang sinabi sa matandang lalaki. Pero sabi ng prinsipe na pigilan lamang at hindi puruhan ng husto. Nagulat naman ang mga kawal sa sinabi ng prinsipe. Malakas naman pala ang mana heart, siguro nga hindi lang marunong ang iba na gamitin ang mana heart kaya ito nagmumukang mahina. Pagtapos ng kanilang laban sila ay nagpahinga at nag-ipon muli ng lakas, habang ito naman si Gruhorn ay nasa kanyang silid at iniisip ang mga nangyari sa labang iyon. Ito ay natakot at inakala na ang mana heart ay masisira ng mga oras na ito ay nagpapakawa ng sobrang lakas na enerhiya. Inisip rin nito ang lakas ng kanyang tito dahil ito ay kakaiba sa single chain at ito ay direktang tumama sa kanya. Natutuwa parent si Gruhorn dahil napagtagumpayan niya na i-activate ang Dragon Slayer mana heart nito. At nanalo sa laban. Bigla namang pumasok sa silid nito ang kanyang tito at tinanong kung bakit siya nakangiti. Tinanong ito patungkol sa ginawa niya sa laban, ito daw ay hindi makatarungang espada, nagalit ito dahil hindi naman daw ito nagturo ng mga ganang estilo ng paggamit ng espada. Ngunit sumagot naman itong si Gruhorn na siya ay pinapakiramdaman lamang ang kanyang espada. Iniisip ng matandang lalaki na kung makapagsalita itong prinsipe ay tila parang may karanasan na sa pakikipaglaban gamit ang espada noon. Pero ang espada na hawak ni Gruhorn ay tila gustong pumatay. Ngunit sa huli sumang-ayon ang matandang lalaki sa sinabi ni Gruhorn dahil ito naman daw ay katotohanan. Dahil ang paggamit naman daw ng espada ay mas makakabuti na ito ay pakiramdaman. Ang matandang lalaki ay nagpakilala, ito raw ay isang mandirigma at hindi isang kawal. Isa siya sa nagpapanalo ng may katarungan. May seryosong ekspresyon ang matanda ngunit niwalang bahala na lang ta ni Gruhorn. Ngunit ganun pa man sinabi ng matandang lalaki na ang espada nito ay samobra. Dahil ang gusto espada ay pumatay at maaari itong hindi magtagumpay at hindi makakakilala ng kaibigan sa kaaway. Dito napagtanto ni Gruhorn na ang kagustuhan ng matandang tito nito ay ang maayos na labanan. Sinabihan rin ng matandang lalaki na kailangan niya na obserbahan si prinsipe kung ito ba ay kakainin ng sariling demonyo sa loob niya o hindi. 3 araw sila nag-ensayo kasama si Taylor at ito ay pare-parehas na nagwagi si Prinsipe Adrian. Sa kabilang banda kahit nananalo si Prinsipe Adrian sa kanila labanan, ang kakayanan naman ni Taylor ay naging malawak na rin. Ito ay natutong salaga ng mga malalakas na bigay na mana ng prinsipe sa loob ng 3 araw. Pagtapos ng laban kinausap naman ng maayos ni prinsipe si Taylor patungkol sa mga bagay na kanilang napagdaanan, at binanggit din ito may ibibigay siya. Pinalapit niya ang katulong na may hawak na kahon na may laman na pasasalamat. Sinabi ni Gruhorn na narinig nito na siya ay may ginawang mali sa pamilya ni Taylor. Sinabi nito ang nangyaring pagkakamali noon ni prinsipe kaya mayroon itong handog para sa kanya. Kaya isa rin ito sa dahilan kung bakit siya bibigyang ng kahon na may gantimpala. Salamat naman at may mabuting auso si Gruhorn para sa mga taong ginawa ng hindi maganda ng prinsipe. Nakasusiguro ako na maraming magbabago ang isip patungkol sa kanya. Nagpaalam na sila sa isa't isa at nagpasalamat naman itong si Taylor. Matapos ng kanilang laban ito ay naging usap-usapan, ang mga tao sa nayon ay naghihintay ng balita patungkol sa labanan na naganap. Ang ibang tao nag-uusap,
Nagpupustahan at iniinsulto ang prinsipe. Alam kasi nila na mahina at eng-eng ang prinsipe kaya tinatawanan din nila ang balita makikipaglaban ito. Nang malabas na ang balita at nalaman nila na ang prinsipe ay hindi mahina at ito ay malakas pa sa kanilang inaakala. Maraming mga tao ang natuwa at pumuri dito. Napahiya rin ang mga taong nagsabi na ito ay mahina at eng-eng. Ngunit kahit na ganon may mga tao pa rin na nag-iniisip na kaya lamang nanalo si prinsipe dahil ito ay may malakas na pamilya. Sa kabila ng mga salaita na balita, pati si Gruhorn ay nakatanggap ng balita tungkol sa mga sinasabi ng taong bayan. Dumaan ang ilang araw at maraming nakilahok sa labanan. Sa mga lumipas na labanan ay nananatiling panalo si Gruhorn. Sa araw-araw na pag-insayo nila ay may mga bagong lakas din itong nadadagdag. Lumipas ang huling araw para sa kanyang pakikipagtanggali. Nalaman pera ni Gruhorn na ang nga tao ay patuloy na pinag-uusapan peren siya patungkol sa pakikipagduelo. Ninas naman si Gruhorn dahil hindi matanggap ni Gruhorn ang mga sabi-sabi kasi hindi naman talaga bumas ang lakas niya sa kanyang pamilya. Dahil sa mga sabi-sabi ng mga mamamayan ito ay nag-utos sa lalaking nasa likuran niya. Isa ito sa mga tinalo niya sa duelo, binigyan din ni Gruhorn ito ng gantimpala bilang pasasalamat at paghingi ng tawad dahil sa dati rin itong nagawa. Sinabi nito na kapag siya ay lumabas sa lungsod ay sabihin nito ang resulta ng naging unang laban niya. Sumang-ayon naman ang lalaki sa prinsipe. Umalis rin agad ang lalaki habang hawak ang kahon na ibinigay ng prinsipe. Ang gusto lamang ni Gruhorn ay matigil sila sa mga tsismis na kanilang pinagkakalat. Ngunit napatigil bigla si Gruhorn dahil sa binalita ng katulong ang balita na ito ay patungkol sa usap-usapan na peke lamang ang naging resulta ng labanan. Dito nag-isip-isip si Gruhorn na kung pag-aaksayan pa ba nito ng oras, ito ay hinayaan na lang ni Gruhorn at nagpatuloy sa ginagawang og-insayo. Pumwesto si Gruhorn sa gitna ng training ground at sinimulan nitong ilabas ang kanyang mana upang magkaroon ng dagdag na lakas sa og-insayo. Iwinasiwas ni Gruhorn ang espada, tila nagagamay na ni Gruhorn ang paggamit ng mana at ng espada. Sa palagay ko si Gruhorn ay pumapayat na, ituloy ko na lang ang kwento. Tumigil si Gruhorn sa pagsesenay at tinanong ang isa nitong kawal. Tinanong nito kung ilan pa ba ang magiging kalaban nito sa araw na iyon. Agad naman sumagot ang kawal at sinabi nito na isa na lamang ang darating para sa araw ito. Tila nagmayabang na naman si Gruhorn. Sinabi nito na mahina naman ang mga nakakalaban niya. Hindi na ito nagiging sapat dahil sila ay baguhan din lamang. Sabi naman ng kawal na ang huli niyang kalaban ay hindi basta-basta sapagkat ang isang ito ay magaling gumamit ng espada. Itong huling kalaban ni Gruhorn ay magaling sa og gamit ng espada, ito ay kilala na rin ng karamihan. Kahit siya mismo ay hindi na gusto ang pamamaraan sa sword art ng kanyang sariling pamilya at gusto niya matuto ng ibang sword art. Binasa ni Gruhorn ang impormasyon ng taong makakalaban nito. Dito nakita ni Gruhorn na ang taong kanyang makakalaban ay galing sa Iron Lion Knights. Na nagngangalang Arwen Kergayen. Isa itong babae na kasapi sa grupo ng Iron Lion Knights. Ang mga taong kasapi dito ay naninilbihan sa kaharian. Habang nag-uusap si Gruhorn at ang kawal, dumating naman sa kaharian si Arwen. Sa kabilang banda ang mga kawal ay nagbulong-bulungan sa pagdating ni Arwen Kergayen. Siya daw ay isa sa mga miyembro ng Iron Lion Knights na tinatawag na Flower of the Cliff or Thorny Rose. Na ang ibig sabihin, nag-iisa na nang wawasak ng mga puso ng mga lalaki, dahil hindi siya interesado sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Namangha naman ang mga kawal dahil isa ito sa sikat na grupo, ang Iron Lion Knights. Patuloy na naglakad si Arwen patungo sa kinaroroonan ng prinsipe. Patuloy rin ang pag-uusap ng mga kawal tungkol kay Arwen. Sabi pa ng mga kawal ang kanyang ganda ay nakakabighani na hindi maisip na kaya nitong pumunta mag-isa. At magiging katawa-tawa ang prinsipe kung sakaling matalo ito ng isang babae.